Magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay ng ating munting channel. At nagpapasalamat din po ako sa mga bago nating subscribers. At dahil dyan sa darating na Sabado, September 14, ay mamimigay po ako ng flower horn. Isang magandang flower horn po ang pamimigay natin sa maswerteng subscriber. Para makasali po kayo sa free raffle, pakita nyo lang po ang video na nakasubscribe na po kayo sa channel ko. At isend nyo po ang video sa messenger ko na magpa-flash sa screen. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo para makahabol po tayo sa free raffle. So ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa setup ng Australian Red Claw Crayfish. So guys, sikat na sikat po ngayon ang ARC, no? At balita ako ay malaki po ang kitaan dito sa pag-aalaga nito. So yan po, nakapag-cut na po ako ng mga PVC pipes na gagamitin natin sa pag-setup ng ating ARC tank. So yung sa aquarium naman po na gagamitin natin, dito po before nakalagay yung flower horn natin. So i-convert lang po natin siya at gagawin nating ARC tank. And then yung mga pinutol po nating mga PVC pipes, ilalagay na po natin yan isa-isa dito sa loob ng aquarium. At yan po yung magsisilbing hides nila o taguan nila. Para hindi po sila makain ng kapwa nila mga crayfish. So yun, isa po sa pinaka-importante, no, maglagay po tayo ng maraming hides katulad nitong PVC pipes na nilalagay natin. Para po maiwasan po yung cannibalism na tinatawag. Kapag po kasi kakaunti lang po yung pagkain na nandoon sa loob ng tank at nagutom po sila at wala pong itong mga hides na ito, ang tendency po niyan pag nagkakitaan sila magkakainan po yan. So madalas kung nag-aalaga na po kayo, makakakita po kayo sa loob ng tank nyo na napuputol yung mga galamay ng mga ARC nyo o kaya napuputol pa yung mga sipit nila. So yun din po yung nagiging cause kaya namamatay po yung ibang ARC na alaga ng mga breeder. Yun, no, ulitin ko lang guys, no, take note, kailangan po natin maglagay ng maraming hides. So sa pagsisetup po ng PVC pipes o ng hides, kayo na pong bahala, no. Pwede nyo pong gayahin yung ginagawa ko. So pinagpapatong-patong ko lang po yung mga PVC. Gumagawa ko ng dalawang layer. Tapos sa tapat po niyan, maglalagay din po ako ng mga hides para marami po silang option kung saan sila pupunta. Yun lang po guys, no, napakadali lang po ng setup na pinapakita natin ngayon. So yun lang, next naman natin, syempre hindi natin pwedeng kalimutan, maglagay tayo ng sponge filter. So para syempre makapag-aerate yung tubig natin at makapag-produce po tayo ng oxygen na kailangan ng mga isda o ng crayfish natin. Next naman, paano naman po yung sa level ng tubig? So dito makikita nyo, kalahati lang po ng 20 gallons tank yung nilagay kong tubig. So kalahati lang yan. Normally naman kasi hindi naman kailangan mataas ang tubig ng ARC. Yung iba nga po ginagawa nila mas mababa pa po dyan. So sa akin yan, kalahati, pwede na po yan. Next po natin, yung water po na ilalagay natin, kailangan po stock water po, no? At least 3 to 5 days po naka-stock yung tubig bago natin gamitin po, no, o ilalagay sa tangke natin. Para safe po yung mga crayfish natin, no? So lastly guys, pwede rin po kayong maglagay ng lava rings, no? Tulad yan pong nilagay ko. Yan po kasi yung pamamahayan ng mga good bacteria na kailangan ng isda at kailangan ng mga crayfish natin. So yun guys, tara ilagay na natin yung mga breeder natin, mga crayfish. So guys, kung meron din po kayong mga dahon ng saging dyan, yung tuyo na, no? Pwede rin po nating ilagay yan sa loob ng tangke nila. So yan, kinakain din nila yan. And at the same time, pwede rin po maging pangkondisyon ng tubig nila. So
So natural po na pangkondisyon ng tubig yung pinatuyo yung dahon ng saging, no? Maganda po yan para sa mga breeder nating crayfish. So yun guys, napakasimple lang po ng pinakita ko sa inyong setup, no? So yan, walang kahirap-hirap po, no? After a week po, papakita ko sa inyo kung check natin kung meron na po tayong mga buried female o yun may mga itlog na po, no? Update ko po kayo guys, no? So yun nga po, iiwanan lang po natin dyan yung mga ARC natin, tapos maghuhulog lang po tayo ng pagkain, and then once a week check natin sa yung mga female natin kung may mga itlog na po ba sila. So next po, pakita ko rin po sa inyo yung mga flower horn natin na binibreed po natin. So ngayon, conditioning po sila, no? So ito po yung unang pares. Kino-condition po natin yan, pinapakain natin ng live foods yung babae. Tapos yung lalaki po, pure pellets pa rin po, no? So next breeder po natin, yan, female. Proven breeder po natin yung female na yan. Then yung male na to, small or short body po yan. So magandang pyesa rin po yan, kaya binibreed natin. So sa bandang taas naman po ng ano natin, ng rack natin, meron tayo diyang Kampa. Ito, magandang klase rin po ito, no? So ito, palalaki rin natin, and then later on, i-breed din po natin siya. So last guys, itong tinabi kong to, sa tingin ko female siya, no? So pag naging female to, may konting cock siya. So magandang pyesa rin to. So yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood ng ating video. Huwag po natin kalimutang mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated pag may lalabas po tayong bagong video.